Good morning po sa inyong lahat. Good morning CUMC family. Good morning, ngayon ay araw ng Biyernes, October 4, 2024. Kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at isa na namang pagkakataon na ako ay makapagpasalamat dahil naging bahagi na naman ako ng morning devotion para sa araw na ito. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito dahil muli ay damang-dama namin ang iyong kabutihan. Salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, maging sa buong magdamag na patuloy ang pag-iingat mo po sa amin. Nawa sa umagang ito, Panginoon, mabuksan muli ang aming mga puso't isip sa mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang Bible verse na aking ibabahagi sa inyo ay mula sa aklat ng Isayas, kabanatang 58, talatang 11. At ang pamagat po nito ay God's care, yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Sabi rito, at akong si Yahweh ang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Pagpapala po sa pagkakabasa ng banal na kasulatan. Ang inyong katawan, kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Napaka-palad natin sa mga salitang ito na ating patuloy na nalalaman. Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo ang tatlong nabanggit sa aking binasa. Una, sinabi niyang akong si Yahweh ang sa inyo'y papatnubay. Sa tuwing tayo'y nananalangin, madalas nating hilingin na tayo'y patnubayan sa lahat ng ating gagawin o mga pupuntahan upang tayo'y ingatan sa paglalakbay at maging sa mga tao na ating makakasalamuha o kaya'y makakasama. Ibig natin na maging payapa, maayos tayo sa pakikitungo, kaya naman ang Diyos ay nagsabi ng katiyakan o kasiguruhan na tayo'y papatnubayan. God's positive declaration intended to give confidence, a promise. Ipinangako niya, kayo'y papatnubayan. Pangako sa lahat ng may pakikipagkasundo sa pamamagitan ng ating Hesukristo. Pangalawa po, ay lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay. Mapapansin natin na ang pagbibigay ng Diyos sa ating mga pangangailangan ay dapat na mabuti. Binanggit niya po kasi yung mabuting kailangan. Ibig sabihin, hindi ito makasasama. At dapat sa ating mga pangangailangan ay dapat itong maging kalugod-lugod sa Panginoon, sa panginingin ng ating Diyos. Hindi may tatatwa kung minsan sa ating paghiling ay hindi natutugunan, sapagkat lirit ng ating Panginoong Diyos ang ating puso at isipan. Alam niya ang ating hangarin. Datapwat kaya niyang ibigay ang lahat, ay minarapat niyang banggitin na ito'y dapat na mabuti. Nalalaman at mababasa natin na ang Panginoong Hesus ay inalok ng dyablo kung saan ay ipinangako sa kanya ang mga bagay mula sa sanlibutan. Ngunit ito'y hindi nagtagumpay sapagkat alam ng ating Panginoong Hesus na hindi ito mabuti sa paningin ng Diyos Ama na nasa langit.
Tandaan natin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya marapat na tayo, bagamat mahina, ay tularan natin si Jesus sa paghiling ng ating mga pangangailangan. At sa pangatlo at huling salitang nabanggit ay palalakasin ang inyong katawan. Inihahalin tulad tayo sa pananim na sagana sa dilig. Kung ito man ay halaman o puno na sagana sa dilig, ay tiyak na yayabong sa pamumulaklak o pamumunga. Gayon din sa tao, upang laging malusog, sagana at payapa dahil mabuti ang Diyos sa lahat ng lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Katulad ng batis na hindi nawawalan ng tubig na umaagos. Sa buhay ng Kristiyano, ito ay pagpapala para tayong batis kung saan ang pag-aaral ng salita ay tubig na dumadaloy upang patuloy na madama ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya magpatuloy tayo, huwag manghina sapagkat si Yahweh ang Diyos ng sansinukob ay nagmamalasakit. At hindi natin ito dapat sayangin. Kaya nga po, muli ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, tayo ay papatnubayan sa lahat ng ating mga ginagawa at gagawin. Ibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan na dapat ay mabuti sa kanyang paningin. At higit sa lahat, palalakasin niya tayo. Dumarating man tayo sa pagkakataon na nagkakaroon tayo ng karamdaman, dumarating man tayo sa pagkakataon na nanghihina ang ating pananampalataya, pero magtiwala tayo sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Sa Diyos po ang papuri. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga salitang ito na muling ibinahagi mo sa amin. Patuloy nawa namin itong gamitin sapagkat nalalaman namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamalasakit sa amin, na kung saan patuloy mo kaming papatnubayan, iingatan, palalakasin, at ipagkakaloob ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Bagamat tumarating sa amin ang pagkakataon na kami ay nanghihina, kami ay nagkakasakit, kami ay nag-aalala, Panginoon. Subalit, napakabuti mo upang kami ay patuloy na bumalik, patuloy na manalig, patuloy na sumampalataya sa iyo, Panginoon. Aking idinadalangin, Panginoon, ang kabuuan ng Crossroads UMC. Panginoon, dalangin ko ang mga kapatiran na dumaranas sa banig ng karamdaman, Panginoon. Napakarami ng aming mga kapatid na kung saan sila ay nahihirapan physically, Panginoon, mahabag ka sa amin. Patuloy mo po silang bigyan ng kagalingan. Kasama ng kanilang mga kamag-anak kung saan, Panginoon, naroroon din ang kahirapan nila dahil nag-aalala. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibsan ang mga pag-aalalang ito. Salamat sa buhay ni Pastor, Panginoon, sa kabila ng kanyang mga naging karamdaman, naroroon ang pagsisikap na patuloy na gabayan ang bawat isa sa amin, sa bawat gawain namin, sa bawat isang linggo, Panginoon, sa aming pananambahan. Ganon din ang kanyang mga nakakasama, sila Ate Risa, sila Ate Sol, sila Kuya William, at ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga kabiyak, Panginoon. Salamat sa buhay nila na patuloy na nagsisikap upang
patuloy na maging maayos ang kabuuan ng aming pananambahan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa pagkakataong ito, si Ate Josie Fontanillas, kung saan dumaranas siya, Panginoon, ng kalungkutan. Hindi pa malayo kung saan, Panginoon, kinuha mo ang Kuya Erby, ngayon naman ang kanyang tatay, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaaliwan sa panahon na sila ay may kalungkutan, Panginoon. Lagi mo po silang bigyan ng kalooban na magtiwala at manampalataya sa iyo, Panginoon. Marami pa kaming mga kapatid, Panginoon, na dumaranas ng mga kapighatian. Ang Kuya Rene, ang Ate Yoli, ang Kuya Roger, Panginoon. Maging sa bawat isa sa amin, Panginoon, hindi namin kayang isa-isahin, ngunit nakikita mo sapagkat ikaw ay tumitingin sa aming puso. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming ingatan, palakasin. Patuloy kaming mag-aral ng mga salita mo, Panginoon. May hindi man ako nabanggit, Panginoon, sa iyo, isinasama ko sila sa iyo, Panginoon, sa aking panalangin. At higit sa lahat, bigyan mo po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, sa kabuuan ng aming mga kasalanan, Panginoon. Wala kaming maitatatuwa, wala kaming maitatago sa iyo. Kaya, Panginoon, humihingi kami ng habag upang kami ay patawarin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa buong isang linggo ng aming pagtatrabaho, pag-aaral, gawaing bahay, na iningatan mo kami. Nawa maihanda mo po kami muli sa aming pananambahan para sa linggong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat po. Yan. Good morning. Salamat po. At isa na namang edisyon ng morning devotion natin. At patuloy akong nagpapasalamat dahil naroroon ang aking kasabay na pag-aaral sa mga ganitong gawain. Kasabay na paglago. At nawa kayo rin ay patuloy kong inaanyayahan na maging bahagi tayo ng ating iglesia. Mag-focus tayo na patuloy na maging maayos para tayo ay laging payapa. Yung kahirapan natin ay kasama sa ating buhay, pero maraming salamat dahil ang Diyos ay nagmamalasakit. Hanggang sa muli at patuloy po nating bigyan ng panahon at laging suportahan ang ating iglesia. Magandang umaga, magandang buhay, at ingat po palagi. Hanggang sa muli, paalam, bye-bye po. See you Sunday!